Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang asawa, ang kanyang kaligayahan at ang kanyang pag-asa. Napuno ng kalungkutan ang kanyang mundo at ang bawat araw ay isang mabigat na pasanin. Tila ba wala ng dahilan para bumangon at harapin ang bukas. Ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay isang paalala ng masayang kahapon na hindi na maibabalik. Ang katahimikan ay nakabibingi, isang palaging kasama sa kanyang pag-iisa. Ngunit isang araw, sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanya, may isang maliit na nilalang na dumating, isang nilalang na nangangailangan sa kanya, tulad ng pangangailangan niya rito. Isang babae ang nakaupo mag-isa sa kanyang sala, yakap ang isang litrato ng kanyang yumaong asawa. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang binabalikan ang mga alaala ng kanilang pagsasama. Ang bawat tawa, bawat yakap, bawat pangako, lahat ay tila mga anino na lamang ngayon. Ang bahay na dati puno ng buhay at sigla ay naging isang malamig at tahimik na lugar. Ang bawat gamit, bawat paboritong upuan ng kanyang asawa ay nagdudulot ng panibagong kirot sa kanyang puso. Para sa kanya, ang buhay ay natapos na rin noong araw na mawala ang kanyang kabiyak. Isang hapon, habang nakadungaw siya sa bintana at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, may napansin siyang isang maliit na pusang gala. Payat ito at tila takot sa mundo. Nakatayo lang ito sa di kalayuan, pinagmamasdan ang kanyang bahay. Sa simula, hindi niya ito pinansin. Maraming ligaw na hayop sa kanilang lugar at isa lamang ito sa kanila. Ngunit kinabukasan, nandoon pa rin ang pusa. At sa susunod na araw at sa mga sumunod pa, tila may hinihintay. Palagi itong nakatambay malapit sa kanyang bintana na para bang may nais sabihin ang mga mata nito. Isang beses, habang nagdidilig siya ng halaman sa labas, dahan-dahang lumapit ang pusa. Hindi ito nagpakita ng takot, sa halip ay marahan itong kumiskis sa kanyang mga binti. Nagulat siya. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na may isang nilalang na kusang lumapit sa kanya para magpakita ng lambing. Umupo siya sa hagdanan at ang pusa ay umupo rin sa tabi ng kanyang mga paa. Nagsimulang magpur ng malambing. Ang simpleng tunog na iyon ay tila musika sa kanyang pandinig, isang tunog na pumuno sa nakabibinging katahimikan ng kanyang buhay. Dahil sa awa at sa kakaibang koneksyon na naramdaman niya, pinapasok niya ang pusa sa kanyang bahay. Kumuha siya ng kaunting pagkain at tubig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may pinaglutuan siyang iba bukod sa sarili niya. Pinangalanan niya itong Pag-asa. Ang pagdating ni Pag-asa ay nagdala ng panibagong routine sa kanyang araw-araw na buhay. Hindi na lang siya basta gigising at hihintayin ang paglipas ng oras. Kailangan niyang pakainin si Pag-asa, linisin ang higaan nito at makipaglaro dito. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng mga kaluskos, ng maliliit na paa, ng mga mew na humihingi ng atensyon at ng malalakas na purr ng kasiyahan. Ang mga maliit na bagay na ito ang unti-unting nagpabalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Habang pinapanood niyang naglalaro si Pag-asa gamit ang isang sinulid, natagpuan niya ang sariling tumatawa ng malakas. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Nagsimula siyang kausapin ang pusa. Ikinukwento ang kanyang araw, ang kanyang mga nararamdaman, at maging ang mga alaala niya kasama ang kanyang asawa. Tila ba nakikinig si Pag-asa, nakatitig sa kanya ng may pag-unawa. Sa pag-aalaga niya sa munting nilalang na ito, hindi niya namalaya na inaalagaan din pala niya ang kanyang sarili. Ang pagbibigay ng pagmamahal kay Pag-asa ay nagbukas muli ng kanyang puso para tumanggap ng saya. Ang bawat kiskis at yakap mula sa pusa ay tila nagsasabing, "Hindi ka nag-iisa." Lumiwanag ang kanyang mga araw. Nagsimula na ulit siyang lumabas ng bahay, hindi lang para bumili ng cat food, kundi para na rin mamasyal sa parke kasama ang bago niyang kaibigan. Nakita ng mga kapitbahay niya ang pagbabago. Ang babaeng dati laging malungkot ay ngumingiti na ulit. Ang relasyon nila ni Pag-asa ay lumalim.
Hindi na ito isang alaga lamang. Naging pamilya na ito sa kanya. Naging simbolo ito ng katatagan at ng bagong simula. Ipinakita sa kanya ni Pag-asa na kahit sa gitna ng pinakamatinding sakit, mayroon pa ring puwang para sa paghilom at pagmamahal. Natutunan niyang ang buhay ay nagpapatuloy at may mga bagong dahilan para maging masaya, kahit na ang mga ito ay dumating sa anyo ng isang maliit at mabalahibong kaibigan. Ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi tuluyang nawala, ngunit unti-unti na itong naghihilom. Salamat sa walang sawang pagmamahal ng isang pusang minsan ay gala lamang. Minsan, ang mga nilalang na sa tingin natin ay mahihina at nangangailangan ng ating tulong ang siya palang magiging instrumento para pagalingin ang ating mga sarili. Ang kanilang simpleng presensya at walang kondisyong pagmamahal ay may kapangyarihang punan ang mga puwang sa ating puso na akala natin ay mananatiling walang laman magpakailanman. Sila ang nagpapaalala sa atin na ang paggaling ay isang proseso at madalas ito'y nagsisimula sa isang simpleng koneksyon. Isang koneksyon sa isang nilalang na nangangailangan sa atin, tulad ng pangangailangan natin sa kanila. Ang pagmamahal, sa kahit anong anyo nito, ay laging may kapangyarihang magbalik ng pag-asa at liwanag, kahit sa pinakamadilim na sandali. Mayroon ka rin bang kwento kung saan isang alagang hayop ang naging susi sa iyong paghilom o nagbigay ng bagong pag-asa sa iyong buhay? Ibahagi mo naman ang iyong karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento.